Hello, what's up mga tol? It's me Dojo. Welcome back sa aking channel. At ngayon naman pag-aaralan natin paano yung decrement or yung pabawas, or sabihin na lang natin para mas madali nating maintindihan yung countdown kapag ginagamit natin yung for loop. Okay, so for loop na tayo. Tapos na tayo sa do while at saka sa while loop. So sa countdown naman tayo ng for loop. Paano natin siya kinocode? Simulan na natin, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. As you can see guys, ito na yung ating Java boilerplate. Ito na rin yung ating konting title lang. So ang topic natin for today is for loop countdown 10 to 1. So meron akong nilagay dito na decrement kasi gusto ko ma-highlights yan. Yan yung pag-aaralan natin. So kung naaalala ninyo guys yung unang for loop na topic natin, 'di ba? Ang goal natin doon is gumawa ng program na nagbibilang ng 1 to 5. So ang tawag doon increment kasi yung number from 1 nagiging 2, 3 hanggang 4 hanggang 5, 'di ba? Kaya nga siya nagkakaroon ng 1 to 5 na output. So increment 'yon. In opposite guys, meron naman tinatawag na decrement. Yun naman yung pabawas. Kung magsisimula tayo sa 5, ang mangyayari noon 5, 4, 3, 2, 1. So decrement naman 'yon. Decrease kumbaga. Ang mangyayari nun guys, yung variable, assuming na letter I yung variable natin, babawasan niya ng isa kada loop. Yun yung tinatawag natin na decrement or yung minus na sign. Okay guys. Now, paano natin yan example sa coding? Simple lang. So, since na kailangan natin gumawa ng program that do a countdown from 10 to 1, sisimulan natin sa for loop. Paano ba mag-code ng for loop? I'm pretty sure na alam nyo na pag-aralan na natin to. So, una, magde-declare ka ng for, tapos parenthesis. Sa loob niya nakalagay yung mga expressions. Tatlo yun, di ba? Yung initialization, condition, at saka updation. This case, yung updation natin is decrement. Okay guys. Pagkatapos nun, meron tayong block of code. Block of codes na yan, dyan nakalagay yung code na magra-run kapag yung condition is true. So alam nyo na yan, napag-aralan na natin yan. Now, punta na ngayon tayo sa loob ng parenthesis. Una natin gagawin is initialization, kung saan i-initialize natin yung variable. Ang goal natin is countdown ng 10 to 1. So yung ating variable is an integer. Of course, countdown nga, di number yan. Alam nga naman string, diba? Sabihin natin yung pangalan ng variable para hindi mahaba. Letter I. And then bibigyan natin siya ng value na 10. Bakit 10? Sa 10 tayo magsisimula kasi countdown, di ba? So yung I, that will be equal to 10. Then end of the statement. Pagkatapos ng end of the statement or ng initialization, yung sa gitna, ano yung next expression? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Condition naman ngayon. So sa condition guys, ang goal natin is 10 true. Sabihin ko na sa inyo, 10 true. Bakit? Kasi nga, 10 beses tayong gusto mag-print eh. Ipiprint natin yung 10, ipiprint natin yung 9, ipiprint natin yung 8, hanggang 1. Ilan yun? Eh di 10. So ang gusto natin condition dito is condition kung saan makakakuha tayo ng 10 true. Paano? Ganito guys. Si I, hanggat siya ay greater, hanggat mas malaki si I or equal si I sa 1, magtutrue yung condition. Okay? In this case guys, ang value ni I is 10. Si 10 ba, or si I na ang value ay 10, siya ba ay greater sa 1? True. Nakita na niyo. Tapos, kung greater siya sa 1, ano yung update na gusto nating mangyari? Ito yung gusto nating mangyaring update. Decrement. Gusto natin mababawasan siya. So, paano? I-mention mo yung variable. Tapos, kada magluloop siya, kada magtutrue, gusto natin ma-update yung variable. Anong klaseng update? Minus. Sabihin, minus 1. Per loop. Kada magluloop, minus 1. Okay? And then, punta na tayo sa block of codes. Kung ito na yung expression na gusto nating maganap, ano naman yung i-display natin or i-run natin code every time na nagluloop? So, ang gagawin natin dito guys is, paste ko na lang, ayan, ipiprint mo yung variable, I, para ma-display yung value. So, every time na maglo-loop yan, ma-display ngayon yung value ni I. Sa unang loop natin, pag niran natin to, ang value niya ay 10. Tapos, condition. Si 10 ba? Less than greater 1 ba siya? True. O, print mo ngayon. E di mapiprint yung 10. Tapos, punta ka ngayon sa update. Bawasan mo ng isa. Di 9 na. At dahil true yung condition, babalik tayo ngayon sa for loop. Check na naman tayo. Initialize ulit. Yung integer I, ang value niya na is 9. Si 9 ba? Or si I na may value na 9, siya ba ay less than 1? True pa din. O, di print mo na naman. Mapiprint ngayon sunod yung 9. Diba? Tapos, update na tayo. 9 minus 1 is 8. So, ganun lang guys. Paulit-ulit lang hanggang sa makuha natin yung 10, 9, 8, 7, yung countdown. Okay? So, i-run natin. Tignan natin kung talaga bang nagpo-for loop or nagka-countdown ng 10 to 1 itong for loop. So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi
kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public, pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link, which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes, kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ayan, sobrang taas. Ayun, diba? So angat ko na lang. Nakita ninyo guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, diba? Countdown ang nangyari. So eto siya. See? So ganyan natin ginagamit yung countdown sa for loop guys.